Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Blair, at sa inyong mga giliw na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1986. Naniniwala po ba kayo na hindi lang pampalasa sa lutong pagkain ang paminta? Alam niyo po ba na malaki ang ginampanan ng paminta sa buhay ko para mailigtas po ang lahat ng mga tao sa liblib na baryo ng San Ildefonso, kung saan-saan po kasi ako nakakarating dahil tindero po ako ng mga paminta. Ulila na po ako sa mga magulang. Tanging ang kasama ko lang po sa paglalako noon ay ang kaibigan kong nakilala ko rin ho sa kalye. Hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang nangyari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Agno. At ito ang aking kwento. Paminta! Paminta kayo dyan! Purong-puro, walang halong buto ng papaya. Yuhu! Bili na po kayo mga suki! Bagong pitas lang po! Talaga bang ganyan dapat maglako ng paminta? Aba, oo naman no. Bakit? Ngayon ka lang ba nakaranas na magtinda ng paminta? Oo eh. Kaya pala kanina ka patahimik dyan eh. At pinapanood mo lang ako sa pagtatawag ko ng mga suki. Natutuwa kasi ako sa iyo, tol eh. Tsaka mahiyain kasi ako eh. Ay nako, kapag kumakalam na ang sikmura, huwag mong paiiralin ng hiya. Mamamatay ka ng dilat dahil sa gutom. Grabe ka naman. Patay ka agad. Oo. Kaya nga subukan mo na sumigaw ng paminta sa kanila. Kadalasan, wala talaga silang balak bumili. Pero dahil masigla at maganda ang pagtawag mo, maiengganyo silang bumili sa atin. Sige na, subukan mo sumigaw. Magtawag ka ng mga tao. Naniwala naman si Bert sa pang-uuto ko. Kaya naman, sumigaw na rin siya. Nakuha naman niya ang atensyon ng mga babaeng nakatambay sa tapat ng tindahan na malapit sa amin. Lumapit ang mga ito at bumili sila ng mga paminta. Naku, buena mano po kayo ngayon. Dahil unang benta, may libre po kayong 1 dakot ng paminta. Natuwa ang mga babae sa sinabi kong yun. Nagulat naman si Bert dahil halos mag-agawan ang mga ito sa pagdakot ng paminta sa kariton ko. Nang matapos sila sa pagbili sa akin, siniko ako ni Bert sa tagiliran ko. Pambihira ka naman, tol oh. Para bang ipinamimigay mo na ang mga pamintang yun eh. Baka wala na tayong kitain yan dahil sa ginagawa mo. Ano ka ba naman, tol? Relax ka lang. Hindi ka talaga sanay sa ganitong kalakaran, ano? Hindi talaga. Nagugulat nga ako sa mga diskarte mo eh. Alam mo, tol, kasama yan sa diskarte para magakot ng mga suki. Pustahan tayo. Ipagsasabi nila sa iba ang kabaitan natin. Pagkatapos, tayo na ang aabangan nila. Maniwala ka. Hindi na sila bibili ng paminta sa ibang taong naglalako dahil sa atin na sila bibili. Sigurado ka ba talaga doon, tol? Oo naman. Tignan mo, bukas at tayo na ang kanilang aabangan. Magtiwala ka lang sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Ngumiti si Bert at ipinagpatuloy namin ang pagtutulak sa kariton. Halos umabot sa 1 kilo ang nawala sa mga paminta namin. Pero baliwala yon kumpara sa kikitain ko bukas. Ilang beses ko na kasing nasubukan ang ganong diskarte at hindi pa naman ako nabibigo. Ilang sandali pa ay nagpahinga kami sa tapat ng mga lalaking nag-iinuman. Malapit din yon sa tindahan ng mga bagoong at mga alak.
Lumapit sa amin ang isang lalaking pasuray-suray sa paglalakad. Malamlam ang kanyang mga mata. Ngunit sa kamay niya, tangan niya, ang bote ng alak. Kinalog niya ang kariton namin. Kaya nataktak ang ibang paminta sa mabatong kalsada. Umalisto ako dahil balak yatang magpasikat ng lalaki sa mga kainuman niya. Mawalang galang na po ano? Ano naman po ang kasalanan ng kariton namin? At kinakalog-kalog niyo po. Hoy kayo, sino nagbigay sa inyo ng paintulot na maglako ng mga paminta sa teritoryo ko? Teritoryo? Teka, pirata po ba kayo? Ba't pilosopo ka? Baka gusto mong tapaan. Ang payat-payat ng katawan mo at tapang-tapang mong bata ka. Bakit naman po pati katawan ko ay nadamay na? Mataba lang po ba ang may karapatang magmatapang? Dahil sa pambabara ko sa mga sinasabi ng lalaki, nagtawanan ang mga kasama niya. Bumakas ang pagkapahiya sa namumula nitong muka. Kaya ibinato nito ang bote sa kinaroroonan ng mga kainuman niya. Nagsipagtayuan ang mga ito at lumayo sa lamesa. Ngunit patuloy sila sa pangangantsyaw sa lalaking nasa harapan ng kariton namin. Si Bert naman na kaibigan ko ay napahawak sa braso ko dahil sa labis na takot. Pero ako, matapang kong sinalubong ang mga titig nilang lahat. Sino ba sila sa buhay ko? Para katakutan ko. Lalo na at wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Aba, matapang kang bata ka. Papalag ka ba ha? Baka gusto mong durugin ko mga buto mo sa suntok. Pasensya na po. Pero wala na po kayong dudurugin sa buto ko. Durug na po eh. Aba, talaga bang hinahamon mo ako? Gusto mong itapong kita sa malayo? Hoy, ikaw! Mamang lasigero! Bitiwan mo ang damit ng kaibigan ko! Aba, tumabi ka nga riyan. Hoy, ikaw na bata ka. Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako ah. Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Bitiwan niyo ang damit ko. Saka, nakaangat na ang mga pako sa lupa oh. At malapit na din ang mukha niyo sa mukha ko. Ingat kayo. Dahil ayoko magkapalit tayo ng mukha. Likas talaga sa akin ang mapang-asar. Sa katunayan, palagi akong napapasabak sa away dahil sa kakaibang pananalita ko. Isang bagay na lalong kinaiinisan ng mga tao sa akin, lalo na kapag hindi pa nila ako kilala. Dahil sa pagkakapikod ng lalaki, pinitik niya ang tenga ko habang hindi pa rin niya binibitiwan ang damit ko. Naamoy ko rin ang singaw ng alak sa hininga niya. Kaya naman, hindi rin ito nagustuhan ang pagtaklob sa bibig ko at inulit nito ang pagpitik sa tenga ko. Aray! Tama na! Bata lang naman ang kaya mo eh. Anong sabi mo? Bata lang ang kaya mo pitikin sa tenga. Sige nga, pumatapang ka. Bakit hindi mo pitikin ng ilong ng kasama mo? We, hindi niya kaya yan. Ano ka mo? Anong di kaya? O di ba? Hanggang salita ka lang, hindi ka makagalaw. Kasi, totoong tuwag ka. Takot kang lumaban sa mga kaedad mo. At sa katulad ko lang na bata, ka matapang. O ano? Ha? Totoo naman yun, di ba? O sige nga, pitikin mo nga yung kasama mo. Dahil sa sinabi ko, inihagis niya ako sa malayo. Mas lalo siyang napikon sa akin nang bumagsak ako ng nakatayo. Umalingaw-ngaw naman ang tawanan mula sa mga kaibigan niya. Kaya't pinagdiskitahan niya ang kariton ko. Pinagsisisipa niya yon, saka itinaktak sa mabatong kalsada. Pero kahit malungkot ako sa ginawa niya, mas pinili ko na maging kalmado. Sige lang, itaktak mo lang ang kariton ko. Total ang mga kagaya mo lang naman ang kayang makagawa niyan. Anong sabi mo?
Talaga bang hinahamon mo kung bata ka? Ang paggamon, para lang sa mga kasing edad niya. Pero kapag sa isang bata at isang matandang kagaya mo ang maglalaban, ang tawag doon, katuwagan. Sumulyap ako kay Bert. Natakot na sa isang tabi. Hindi siya makapagsalita. Halata ang panginginig sa kanyang katawan. Nag-aalala siyang nakatingin sa akin. Ayos lang ako, Bert. Basta diyan ka lang, ha. Huwag ka munang lalapit sa akin para hindi ka madamay dito. Tol, mag-iingat ka sa kanya ha. Binalingan ko ulit ang lalaking lasing. Muntik na akong tamaan ng kanyang kamao. Mabuti na lang at naging mabilis ako sa pag-iwas. Napaatras ako at naiwasan ko ang sunod niyang pag-atake. Tumama lang sa hangin ang kamao niya na lalong nagpatindi sa galit nito. Bigla niya akong sinapok ngunit nakaiwas ako. Hindi siya makatama sa akin. Hindi yata alam ng lalaking ito na biyasa ako sa pakikipaglaban. Ang hindi alam ng marami, ang mga pamintang inilalako ko ay libre ko lang nakukuha sa matandang si Lolo Minandro. Kailangan ko siyang tanunin kapalit ng kalahating sako ng paminta. Dahil madalas naming gawin ang duelo kapalit ng paninda ko, naging biyasa na ako sa pakikipaglaban. Kaya naman ang galawan ng lalaking kaharap ko, masasabi kong marami pa siyang kailangang pagdaanan bago niya ako matalo. Sa parting iyon, nginisian ko lang ang kapalpakan niyang tamaan ako. Dahil isa yon sa diskarte ng isang mandirigmang kagaya ko. Ampikunin ang kalaban para mawala siya sa kanyang focus. Nagtagumpay naman ako dahil namumula na talaga siya sa galit. Ano? Mag-iingat ka! Bumunot na siya ng patalim! O ano? Siguro naman, hindi ka na makakaiwas sa punyal kong ito. Talaga bang gagamitan mo pa ako ng punyal? Nakikita mo naman siguro ang mga mata ng mga tao sa paligid, di ba? Nakakahiya yata kung tatalunin kita. Wala akong pakialam kahit marami pang tao sa paligid ko. Ikaw pa lang ang gumagawa nito sa akin. Pwes, dapat kabahan ka na. Dahil meron ng pipigil sa kawalanghiyaan mo. Hindi hinintay ng lalaki na makaporma ako para labanan siya. Agad siyang sumugod sa akin ng saksak gamit ang kanyang punyal na kalawangin pa. Iniwasan ko ang kanyang pag-atake at umikot ako. Tinamaan ko siya ng malakas na sipa. Direkta sa kanyang batok. Sumubsob siya sa lamesang pinag-iinuman nila. Kaya natapon ang kanilang mga alak. Bumawi naman ang lalaki para atakihin ulit ako ng saksak. Pero umikot lang ako at sa pagharap ko, sinipa ko ang braso ng lalaki kaya nabitiwan ito ang punyal. Tumalsik yun sa paanan ni Bert. Bert! Damputin mo ang punyal, dali! Ha? Ayoko. Baka ako naman ang palingan niya eh. Pambihira ka naman, oo. Napakaduwag mo naman. Ha? Sige na nga. Kukunin ko na. Sige, itapo mo sa malayo. Baka mamaya, matetano ka pa niyan. Kalawang niyan, kagaya ng may-ari. Nang makita kong dinampot at itinapon ni Bert ang punyal, muli kong hinarap ang lalaking lasing na hindi makatayo ng diretsyo. Ngunit ang matalim niyang titig sa akin para nang papatay ng tao. Magaling kang makipaglaban, ha? Sino ka ba talagang bata ka? Dapat kanina mo pa tinanong yan. Ako si Agno, ang tindero ng mga paminta. Tatandaan ko ang pangalan na yan. Dahil hindi ko hahayaang makapasok ka sa liblib na baryo namin. Hindi mo ako mapipigilan. Pero sa ngayon, wala akong dahilan para pumasok sa baryo niyo. Dahil tinapon mo na lahat ng mga paminta ko. Ganun pa man, ako yung taong hindi marunong magpasensya.
kapag inaargabyado ako. Anong gagawin mo, ha? Bakit nakahaya ang mga kamao mo sa akin? At nakahanda ang mga paa mo? Papatikim ko lang naman sa'yo ang sipa na hindi mo makakalimutan. Heto sa'yo! Nagulat ang lahat ng mga tao, pati na ang kaibigan kong si Bert nang tumalon ako ng mataas at sinipa ko ng malakas ang muka ng lalaki. Narinig ko mula sa bukang bibig ng mga tao na Ipe ang pangalan nito at sakit ng ulo ng mga taga roon. Sa lakas ng pagkakasipa ko, halos umikot sa ere ang katawan niya bago siya bumagsak sa lupa. Dahil lasing siya, diretso ang tulog niya. Nang tignan ko ang kanyang mga kasama, napasiksik sila sa dingding ng tindahan at hindi kumukurap ang mga mata habang nakatingin sa akin. Bakas sa kanilang muka ang gulat sa ginawa ko. Pinispisan ko naman ang kamay ko at binalingan ko si Bert. Maging ito ay hindi makapaniwalang napatulog ko ang lalaki. Sa labis na tuwa nito, mabilis siyang lumapit sa akin. Tol, ang galing mo. Pero, paano mo nagawa yun? Ang alin ba? Tol, ano ba? Pinatulog mo kaya siya ng sipa mo? Kung tutusin, saan kukuha ng lakas ang 10 taong gulang na kagaya mo? Alam mo tol, walang imposible sa taong may pinaglalaban at may sapat na kaalaman sa paggamit ng puwersa. Kaya halika na, tulungan mo na lang akong ibalik sa dati ang kariton ko. Nako, paano yan? Halos masira na ang gulong ng kariton natin. Hayaan mo na Bert, maayos pa naman to eh. Konting pukpok lang ng bato ay babalik na sa dati ang angas ng kariton natin. Ano ba yan? Sayang tuloy ang mga paminta natin, Agno. Huwag mong panghinayangan ang mga bagay na natapon na. Ibig sabihin lang nun, hindi para sa atin ang mga pamintang yan. Nakakainis naman na nangyari sa atin ngayon. Ano, Agno? Paano na tayo ngayon? Huwag kang mainis. Sa halip, ngumiti ka lang. Alam mo bang dahil sa nangyari, mapupunta sa atin ang sikpat siya ng mga taong nakakita sa ginawa ng lalaking yun. Ininuso ko ang nakahigang lalaki na wala pa ring malay at pinag-uusungan ng mga kasama nito para buhatin at ilayo sa akin. Hindi rin ako nagkamali sa sinabi ko kanina dahil isa-isang lumapit sa amin ang mga taong naroon para kami ay tulungan. Ang iba namang mga kababaihan, isa-isa nilang pinulot ang mga paminta sa kalsada dahil doon nakangiting tinignan ko si Bert na masaya na rin sa nangyari. Ang galing mo talaga, Tol. Tama ka. Lahat sila tumulong sa atin. Teka, paano mo bang nalaman ang ganyang kaisipan ng mga tao? Kabisado ko na sila Bert. Talagang hindi may iwasang may mga tao tayong makakasalamuha na mayroong iba't ibang klaseng ugali. Hanip ka. Bilib na talaga ako sa'yo, Tol. Dapat gamitin mong inspirasyon ang mga nangyari sa atin ngayon, Bert. Isa pa, gusto ko, alisin mo na rin ang takot sa dibdib mo. Maging matapang ka palagi. Dahil kung magiging mahina ka, mamamatay ka ng mas maaga, maniwala ka sa akin. Agno, pasensya ka na talaga. Natakot ako kanina. O siya, sige na. Hawakan mo na sa dulo ang kariton at itihaya natin. Bibilang ako ng 3 Sige, sige. Hawak ko na. O game na. 1, 2, 3. Pinagtulungan naming itihaya ang kariton. At sa wakas, maayos naman ang gulong nun. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang mga babaeng pumulot sa mga paminta. Akala namin ilalagay yon sa kariton, pero nagulat kami nang bigyang kami ng pera. Binili nila ang mga yon at sobra kaming nagpasalamat sa kanila. Marami pong salamat sa kabaitan nyo Ay, grabe ang bait nila, Tol. Sila pa ang nagpasalamat sa atin dahil pinatulog mo raw ng sipa si Ipe. Hindi na raw sila kakabahan ngayon
sa pagwawala nito. Siguro naman ngayon, bilib ka na talaga sa akin. Oo naman, kanina ko pa kasi sinasabi. Wala na nga akong masabi sa iyo eh. Dahil doon, ay muli akong nagpasalamat sa mga tao. Nagpaalam kami sa mga ito at sinabi nila na palagi na raw silang bibili sa amin. Maya-maya pa, ay ipinagpatuloy namin ang pagtutulak sa karitong walang laman. Bumalik kami kung saan kami nanggaling at habang nasa daan kami, hindi naman maiwasan ni Bert ang hindi magtanong. Bumakas kasi sa mukha niya ang pag-aalala dahil alam niya kung saan kami papunta. Tol, huwag na kaya tayong tumuloy. Bakit naman? Nag-aalala ka ba? Dahil sa bahay ni Lolo Minandro tayo pupunta? Oo eh. Natatakot kasi ako sa matandang yun eh. Bakit ka naman matatakot sa kanya, Bert? Kukuha lang naman tayo ng mga paminta. O talaga tumuloy sa bahay niya, Agno. Masungit kasi yung matandang yun eh. Ano ka ba? Mabait yun. Dapat nga palagi kang lalapit sa kanya eh. Na marami siyang itinuturong kakaiba sa akin. Basta ayoko, Agno. Doon na lang kita ulit hihintayin sa labas ng bakuran niya. Ay nako, bahala ka nga. Pasensya ka na talaga ha. Hindi kasi siya ngumingiti eh. Para bang palaging galit. Yata yun sa sama ng loob eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ano ka ba naman? Ganun naman talaga ang mukha niya eh. Kaya nga natatakot ako sa kanya eh. Tapos palagi pang may hawak na pamalo. Kaya sige na. Pagbigyan mo na akong wag sumama sa'yo. Oo na, hindi na kita pipiliting sumama sa akin. Pero alam mo ba? Kung hindi dahil sa matandang yon, hindi ko may pagtatanggol ang sarili ko mula sa lalaking lasing kanina. Ibig mo sabihin, sa kanya mo natutunan ng husay mo sa pakikipaglaban? Oo naman, kapalit ng mga paminta. Kailangan ko siyang talunin sa laban. Ayaw mo kasing tumuloy sa bahay niya nang makita mo kung paano kami maglaban ng matanda. Kahit pa paano sana may matututunan ka sa amin. Teka, totoo ba yan? Oo nga sabi. Kaya sumama ka na, halika na. Basta sagot mo ako ha. Kapag pinalo niya ako sa puwet. Ay, ewan ko lang. Oo, kung bahala sa'yo. Hindi ka nang papaluin. Wala nang nagawa ang kaibigan ko, kundi ang sumama sa akin. Napangiti naman ako dahil gusto ko rin namang makita niya kung paano ko talunin sa duelo ang matanda. Bago ko narating ang ganong kakayahan sa pakikipaglaban, katakot-takot na muna na paghihirap ang naranasan ko mula kay Lolo Minandro. Kaya gusto kong ipagmalaki sa lahat na mahusay talaga ako. Nakilala ko ang matanda nang minsang nawalan ito ng malay sa daan. Tinulungan ko siya. Dahil likas talaga sa akin ang pagiging matulungin sa kapwa. Sakto naman yon na maraming tanim na paminta si Lolo Minandro at magmula noon, ako na ang nagtitinda ng mga paminta niya. Matagal ko na siyang kilala at itinuring ko na siyang kapamilya. Minsan pa nga sa bahay niya ako natutulog. Kaya lang bihirang mangyari yon. Dahil madalas kung saan ako abuti ng gabi sa pagtitinda, doon na din ako natutulog. Maraming baryo na rin ang pinuntahan ko. Kaya halos lahat ng mga yon ay kabisado ko na ang pamumuhay. Maliban sa liblib na baryong ipinagkakait sa akin ni Ipek kanina. Yun na lang talaga ang hindi pa namin napapasok ng kaibigan kong si Bert. Si Bert naman, wala na siyang pamilya kagaya ko. Kaya itinuring ko na siyang para na rin kapatid. Tol, nandito na tayo sa harap ng bahay ni Lolo Minandro. Kinakabahan talaga ako. Relax ka lang, Bert. Ano ka ba? Dito na lang kaya ako sa labas maghintay sa'yo. Pambihira ka naman oh. Nag-usap na tayo eh. Ngayon ka pa ba atras? Nandito na tayo. Mas lalong magagalit yun kapag hindi ka tumuloy sa loob ng bakuran niya. Sige ka. Ay nako, bahala na nga.
Dapat di na lang ako pumayag na sumama sa'yo kanina eh. Teka, alisin mo na nga yung mga kamay mo sa braso ko. Para ka namang di lalaki yan eh. Kung makakapit ka, para kang tuko. Hayaan mo na ako. Unang pasok ko to sa bakuran ni Lolo Minandro, di ba? O siya. Bahala ka na nga. Iwan muna natin saglit dito ang kariton. Tana, pumasok tayo sa loob. O ano, Bert? Ano nakikita mo sa paligid? Di ba ang ganda ng bakuran ni Lolo Minandro? Tama ka, Tol. Magandang ang loob ng bakuran dahil maraming mga halamang pagintang nakatanim sa paligid. Tsaka, marami ring halamang gamot sa tabi ng mga bakod niyang gawa sa kawayan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magugustuhan mo dito. Tsaka, marami ring mga gulay ang nakatanim dito. Hanggang doon sa likod ng bahay niya. Teka, nasan ba si Lolo Minandro? Bakit parang wala yatang tao rito? Aba, oo nga no. Nakasarado ang pinto ng kubo niya. At masyado ring tahimik. Nasaan kaya ang matandang yun? Nako, baka nasa paligid lang siya at sinusubukan ka na naman niyang atakihin. Kaya nga, bitiwan mo muna ang braso ko. Kasi paano ako makakalaban ito? Kung nandiyan ka, di ba? Oh, ito na. Nakabitiw na ako. O ano, nasan siya? Saglit lang. Tatawagin ko lang ang pangalan niya. Napansin kong bakas ang pag-aalala sa mukha ni Bert dahil panay ang linga nito sa paligid niya. Napangiti naman ako sa naisip kong wag lang may mahulog na butiki sa tabi nito at sigurado akong hihimatayin ito dahil sa takot. Nang maramdaman ko ang presensya ni Lolo Minandro sa paligid, pinalayo ko muna si Bert sa tabi ko. Sa una ay nagtaka ito, ngunit nang pinindatan ko siya, napangiti siya at agad na dumistansya sa akin. Alam kong naghahanap lang ng tamang pagkakataon ang matanda para umatake sa akin. Kaya humarap ulit ako sa tapat ng pinto ng bahay nito. Ganun pa man, nagkunwari akong walang alam sa galaw ng paligid. Lolo Minandro, nandiyan po ba kayo? Tao po! Lolo Minandro? Tao po! Ilang beses kong sinubukan na tawagin ang matanda pero wala akong sagot na narinig mula sa loob ng kubo nito. Mas lumapit pa ako sa pinto at sumilip-silip sa may bintana nito. Ganon din ang ginawa ni Bert na nakisakay na rin sa pagkukunwari ko. Pero ang totoo, anisto ko sa paligid lalo na sa likuran ko. Kaya inulit ko ang pagtawag sa pangalan ni Lolo Minandro. Lolo Minandro? Tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng bahay niyo? Lolo Minandro? Tao po! Agno, teka. Wala naman yatang tao eh. Oo nga eh. Saan kaya nagpunta ang matandang yun? Pumasok na lang kaya tayo sa loob ng bahay niya at kunin ko yung mga gamit niya. Wag! Ano ka ba? Baka magalit siya sa'yo. Hindi yun. Wala naman siya rito eh. Basta dito ka lang sa labas ha. Papasok na lang ako sa loob ng bahay niya. Total, nilalayasan naman niya ang bahay niya eh. Gumana naman ang pagpaparinig ko sa matanda. Dahil papasok na sana ako sa loob ng bahay nito nang bigla akong nakarinig ng tunog mula sa nabaling sanga ng kahoy gamit ang paa. Agad akong napalingon sa gawing yon. Nakita ko kagad ang isang pirasong kahoy na lumilipad papunta sa direksyon ko. Naging maagap ako sa pagsalo. Hinarap ko si Lolo Minandro habang nakangiti itong hawak ang isa pang kahoy. Iwinasiwas niya yun sa ere. Tama bang narinig ko? Papasok ka sa bahay ko nang wala kang paintulot at nagsama ka pa ng isang batang matatakotin. Nang tinignan ko si Bert, kinabahan ito nang marinig ang sinabi ng matanda. Kaya naman, lumayo ito sa akin. Humanda naman si Lolo Minandro para umatake. Agad siyang lumapit sa akin at umatake ng 2 palo.
Tumama ang isa sa hangin at ang isa naman ay sa braso ko. Gumuhit ang mapulang marka sa balat ko. At kahit masakit yon, hindi ako nagpatalo. Gumanti ako sa kanya ng palo rin ng kahoy. Dalawang magkakasunod yon na ang isang palo ay tumama sa kanyang braso at ang isa naman ay sa hangin. Aba! Ano ba ng batang area? Huwag niyo po kasi akong babaliwalain, Lolo Minandro. Muling umatake ng palo sa akin ang matanda. Muntik akong tamaan sa balikat, pero nasalag ko yun ng kahoy na hawak ko. Kaya hindi yun lumapat sa katawan ko. Nang makabawi ako, gumanti ako sa kanya ng palo. Ngunit napakabilis din ng galaw ng matanda. Para siyang hangin sa mga galawan niya. Bawat atake niya, mabilis ang pagpitik niya ng kahoy sa katawan ko. Ngunit mabilis ko rin na isasalad ang kahoy na hawak ko sa bawat atake niya. Sa biglang pag-ikot ko, tinamaan ko siya ng palo sa binti. Ay ko po! Parang totohanan na yata ito ah! Bakit, Lo? Mahina lang naman po ang palo ko sa inyo ah. Mukhang humihina na po yata kayo, Lolo Minandro. May nanonood pa naman po sa atin, oh. Kasama ko po kaibigan ko si Bert. Kaya galingan niyo po. Matanda na kasi ako at inaabot ng asma. Sus, magpapaliwanag pa kayo eh. Tanggapin niyo na lang po ang katotohanan. Talo ko na kayo. Siguradong isang sakong paminta na naman ang kukunin ko sa inyo. Nako, wala na akong maibibigay sa'yo. Hindi nagtagal. Naramdaman ko ang pang-aagaw ng matanda sa kahoy ko. Mabuti na lang. At alam ko kung paano ko didiskarte ng matanda. Nagawa kong maagaw ang kahoy ni Lolo Minandro at itinutok ko sa leeg niya ang dulo ng kahoy ko. O ano? Paano ba yan, Lolo? Talo ko na naman po kayo. Mahusay ka ng talaga, Agno. Mabilis ka na nga. Pero kulang pa yan. Kasi tinatamaan kita kanina. At unang palo ko pa lang to. Tama ba? Kaya babawi pa ako. Mabilis nitong itinulak ang kamay kong may hawak na kahoy. Kaya nabawi rin ito ang kanyang armas mula sa kamay ko. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake sa akin. Bagamat nararamdaman ko ang sakit ng braso ko, naging mabilis din ako sa pag-ilag sa mga pag-atake niya. Tila ba, nagiging laro na lamang yun sa aming dalawa. Agno, galingan mo! Huwag ka magpapatalo sa kanya! Sunod-sunod din ang ginawa kong pagpalo ng kahoy sa armas ng matanda na agad din naman itong iniharang sa sandata ko. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas, ay napagod na ang matanda. Itinigil nito ang pag-atake sa akin at masayang tumawa. Hinarap niya ako na may bahid ng ngiti sa labi. Huwag kang magagalit, ha? Gusto ko lang makita kung may ibubuga ka na. Ginulat niyo naman po kasi ako kanina eh. Kaya tinamaan niyo po ako. Ginulat ba kita talaga? Alam ko naman na alam mo rin nasa paligid mo lamang ako kanina, di ba? Sa laban kasi dapat alisto ka. Hindi katwiran ang gulat. Oo na po. Pero ang totoo, natalo na po kita ngayon, Lolo Minandro. Di po ba? Hindi mo pa ako natalo. Dahil kung totoong talim ang tumama sa braso mo, aba, may sugat ka na nun at malalim pa. Tinamaan ko rin naman po kayo sa binti ah. Kung totoong tanim din to, marahil, paika-ika na po kayo maglakad. Yung ganito pong lakad, no? Inilarawan ko pa kung paano ang paika-ikang paglalakad na para bang pilay. Kaya napahalakhak ng tawa si Lolo Minandro. O sige na. Ikaw na ang panalo. Natawa na lang ako sa sinabing yun ng matanda. Pinagpawisan din ako sa laban namin. Pareho kaming hindi sumuko. Kaya pareho din kaming hinahabol ang sarili naming hininga. Humuhusay ka na ngayon, Agno. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo.
at bilang tagapagmana ko ng aking mga kakayahan at sandata. Pero kailangan mo pa rin magsanay. May mga hindi ka pa rin naiilangan. Nako, ginagalingan ko naman po eh. Paano na po kayo? Mapapalitan ko na po kayo sa pagiging mahusay. Sus! Puro ka na ng kalokohan. Aba teka, himala yata at kasama mo rito si Bert. Napilitan lang po yan. Huwag niyo po kasing tinatakot si Bert. Aba, hindi ko naman siya tinatakot ah. Ayaw niyo po kasing ngumiti eh. Pagbihira. Aba yan ang tawag sa ganitong ngiti ha. Ipinakita pa ni Lolo Minandro ang kanyang pagkakangiti sa kaibigan kong si Bert. Napangiti na rin ito at nawala ang takot niya sa matanda. Hay nako, sige na nga. Pumasok na tayo sa loob at marami pa tayong pag-uusapan. Salamat po, Lolo. Ay, siya nga po pala. Wala po akong dalang ulam para sa inyo eh. Hayaan mo na. May ulam naman akong nakuha dyan sa ilog. Mga hipon at isdang hito. Kung gusto nyo, dito na rin kayo mananghalian. Naku, tamang-tama po. Gutom na rin po ako eh. Sinulyapan ko si Bert para sumunod siya sa amin sa pagpasok sa loob ng bahay ng matanda. Pagdating namin sa kusina, nakita ko ang isang bilaong may laman na mga nilutong hipon at isdang hito. Wow! Masarap naman po pala ang ulam niyo, Lolo Minandro eh. Ganon talaga. Kung gusto mo ng masarap na ulam, magsipag ka at huwag kang tatamad-tamad. Kaya nga po nagsisipag ako, Lolo eh. Para po may pagkain po ako. Kasi ang pagkain sa totoo lang, Agno, libre lang naman ang mga yan sa mga taong masisipag. Pag gusto mo ng gulay, abay magtanim ka. Kung gusto mo naman ng karne, mag-alaga ka ng hayop. At kung lamang tubig naman ang gusto mo, aba, edi mamingwit ka. Hindi ba? Totoo naman po yung sinabi niyo. Hala, sige na. Maupo na kayong dalawa ni Bert. May ipatitikim ako sa inyong dalawa. Nako, tiyak na makakalimutan niyo ang pangalan niyo dahil sa sobrang sarap ng ulam na ihahain ko sa inyo. Lolo, ano po ba yung umuusok na yun? Ang alin ba? Yung pumpalayok na nakasalang po sa kalan niyo? Yan na nga ang ipatitikim ko sa inyong dalawa ni Bert. Teka, sandali lang. At ikukuha ko lang kayo ng plato at kutsara. Lumapit ang matanda sa lababo para kunin ang mga plato at kutsara. Maya-maya pa ay kinuha nito ang sandok at hinalo ang laman ng palayok. Naamoy ko ang mabangong singaw na nanggagaling doon. Kumalam ang sikmura ko dahil talagang kanina pa ako nagugutom. Si Bert naman, napapalunok na rin ng laway habang nakatingin sa ginagawa ng matanda. Mas lalong naramdaman ko ang gutom nang makita ko ang malaking ulo ng hipon na inilagay nito sa platong hawak niya. Pero syempre, halos tad-tad yun ng mga paminta na siyang pangunahing sangkap sa sinigang. Nang ilapag ni Lolo Minandro ang plato sa tapat namin ni Bert, nagtaka kami. Bagamat may hipon yun, agaw pansin naman para sa amin ang kulay dilaw na gulay. Lolo Minandro, ano po ba tong kulay dilaw na bagay sa plato ko? Parang hindi pang karaniwang gulay ito ah. Tikman mo muna kasi bago mo husgahan. Ikaw naman, Bert. Bakit tinititigan mo lang ang pagkain? Eh, hindi po ako sanay sa ganitong gulay, Lolo Minandro eh. Ano po bang tawag dito? Bulaklak ng kalabasa yan. Hindi pa ba kayo nakakatikim ng gulay na ganyan? Yan ang tunay na pangpalinaw ng mga mata. Minsan ko na po narinig ang tungkol sa ganitong klaseng ulam. Titikman ko po at mukha namang masarap eh. Una kong isinubo ang bulaklak ng kalabasa. Gumuhit yon sa lalamunan ko. Habang si Bert, kumain na rin siya at natuwa ito sa nalasahang pagkain. Grabe! Ang sarap po pala nito! Oo naman. Siguro naman, hindi ka na matatakot yan sa akin.
Kasi ipinagluto na kita ng masarap na ulam. Pasensya na po kayo, Lolo Minandro. Kung inisgahan ko po kagad kayo, Wala yun. Kagaya lang din yon ng gulay na tinikman mo. Dahil hinusgahan nyo na rin ang itsura, hindi ba? Pero, nang matikman nyo, hindi ba't masarap? Agad kong naunawaan kung bakit ipinakain sa amin ni Lolo Minandro ang gulay na yon. Dahil gusto niyang iparating sa amin na huwag kaming manghuhusga batay sa itsura nito. Kaya naman, sunod-sunod na ang ginawa kong pagsubo sa pagkain. Naupo na rin ang matanda sa harap namin at kumain na rin siya. O ano? Kumusta naman ang lasa? Talagang masarap po, Lolo Minandro. Tama lang po ang lasa ng asin mula po sa kalamansi at anghang mula po sa paminta. Ano po bang mga sangkap na ginamit niyo sa ulam na to? Yan ang ulam na may mga liim na sangkap na galing pa sa mga ninuno ko. Para mas lalong sumarap to. Hindi lahat ng tao nakakatikim ng ganitong uri ng pagkain. Kaya maswerte kayong dalawa dahil kayong napili ko. Lalong-lalo ka na, Agno. Ano po bang lihim na sangkap, Lolo Minandro? Paminta, bawang, sibuyas, at orasyong may bulong sa pamamagitan ng bulaklak ng kalabasa. Dahil nasa loob ng katawan nyo ang sabaw ng pagkain yan, matibay na ang proteksyon nyo laban sa lahat ng uri ng matataas na lason, maging ang kamandag ng ahas, rabis ng aso, at kung ano-ano pa. Si Lolo Minandro naman, oo. Puro po kayo biro eh. Tandaan nyo na lamang at balang araw, malalaman nyo na totoo ang mga sinasabi ko. Teka, bakit niyo po kami pinakain ng ganitong klaseng ulam? Aba bakit? Ayaw mo ba, Bert? Nalunok ko na po eh. Huwag kang mag-alala. Kung may sakit ka at pagod, mawawala ang lahat ng mga yon dahil sa kinain mo. Pero dahil sa ginawa ko, nalaman ko na hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ko kay Agno. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Minandro? Tsaka, paano niyo pong nalamang hindi po kayo nagkamali sa pagpili sa akin? Kanina kasi habang kumakain ka, nakita ko ang liwanag mula sa tiyan mo. Ako lang ang nakakakita sa liwanag na yon. Yun ang bulong ng gabay para sa akin. Kaya nalaman kong karapat dapat ka talagang magmana ng mga kakayahan ko. Gabay? Ano po yun? Yun ay isang maiwagang nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Pero naririnig ng mga tulad naming albularyo. Ang kanilang mga bulong ay ginagamit para impluwensyahan, kontrolin o saktan ang isang tao. Mukhang nakakatakot naman po ang gabay niyo, Lolo Minandro. Sa totoo lang, Agno, nakakatakot sila para sa mga ordinaryong tao kagaya mo. Pero sa tulad naming mga albularyo, nakakatulong sila sa maraming aspeto. Isa na nga dito ay ang pagpili ng kung sinong karapat-dapat na magmamana ng mga kakayahan ko. Hindi po ako makapaniwalang pinili po ako ng gabay ninyo. Dahil alam niya kung busilak ang puso mong tumulong sa iba. Teka, ikaw ba? Ano bang desisyon mo? Tatanggapin mo na ba ang inaalok ko? Matagal ko nang sinabi yun sa'yo, hindi ba? Tol, anong sinasabi sa inyo, Lolo Minandro? Hindi ko naiintindihan eh. Huwag kang mag-alala, Tol. Para to sa lahat. Agno, Bert. Alam ko na may magagawa ka rin tulong para kay Agno. Sige ho. Tatanggapin ko na po ang inaalok niyo sa akin noon. Matagal nang inaalok sa akin ni Lolo Minandro ang kakaiba niyang sandata na merong mutya ng paminta. Binaliwala ko lang dahil mas gusto ko noon matutong makipaglaban. Pero ngayon, handa na ako para sa responsibilidad. Kailangan ko nang harapin ang kapalaran ko, ang maging tagapagligtas. Ano ba?
Hindi biro ang maging tagapag-ingat ng mutya ng paminta. Maraming magtatangkang pumatay sa iyo para makuha ang punyal. Sigurado na po ako. Kesa naman po makuha pa po ito ng mga nilalang na maghahangad sa butya. Ang mga nilalang na tinutukoy ko ay mga aswang na agapas. Nang marinig namin ni Bert ang tungkol sa aswang na agapas, nanlaki ang mga mata naming dalawa. Kasi ang alam ko noon ang punyal ay kontra lang sa mga taong halang ang bituka. Ano po? Aswang na agapas? Ang agapas ay nanggaling sa lahi ng mga gabunan at manlalason. Kasing lakas sila ng mga gabunan at may kakayahang gumawa ng lason sa pamamagitan ng kanilang kuko. Kaya rin nilang magbigay ng sumpa sa pamamagitan ng pag-ihip sa hangin mula sa bibig nila. Wala po kayo nabanggit sa akin ng tungkol po sa kanila. Kaya nga ipinapaalam ko na sa iyo para mapaghandaan mo ang lason mula sa kuko ng mga agapas. Teka po, ano pong epekto ng lason mula sa kuko ng mga aswang na agapas? Unti-unting nilulusong nito ang laman ng taong tatamaan nila ng kalmot sa katawan hanggang sa mamatay ang kanyang biktima. Saka lang niya ito kakainin. Lolo Minandro, nakakatakot naman po ang ganong klaseng aswang. Tama ka, Bert. Nakakatakot talaga sila. Ang ganong klaseng nilalang ang naninirahan sa lugar natin at sa liblib na baryo. Kaya po ba ipamamana niyo po sa akin ang punyal? Dahil yun lang po makakatalo sa kanila, Lolo Minandro? Tama ka, Agno. Sandali. At ibibigay ko na yun sa'yo. Tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng silid niya. Pagbalik ay iniabot niya sa akin ang bagay na nababalutan ng telang kulay pula. Kinuha ko yun at tinanggal ang balot nito. Tumambad sa paningin ko ang isang uri ng punyal na may magaspang na hawakan. Ang talim nito ay maliit na kasing talas naman ng blade. Luma na ang punyal, ngunit maganda pa rin dahil inalagaan sa linis. Ang tawag dyan ay talim ng paminta o mas kilala sa pangalang punyal ng mutya ng paminta. Ang ganda naman po nito. Magaan lang at bagay po sa kaluban niya na gawa sa kahoy ng nara. 100 taon na ang edad ng sandatang yan. Sa iyo na yan, Agno. Elo, dahil po ba dyan, manganganib na rin po ang buhay ko? Kasi kasama ko po si Agno. Oo, Bert. Wala ka namang ibang pagpipilian dahil siya ang kasama mo. Sus, ikaw na naman, Bert, oo. Umiral na naman ang pagiging matatakotin mo eh. Ibang usapan na kasi kapag tungkol sa mga aswang, Ton. Ay nako, ewan ko sa'yo. Masyado ka na namang matatakotin. Tama na yan. Bueno, at tinanggap na ni Agno ang ano ko. Mapapanatag na rin ang loob ko. Tandaan mo, Agno, nasa kuko ang lakas ng aswang na agapas at ang kakayahan ng punyal. Ikaw mismo ang makakakita noon na. Hindi ko alam kung para saan ba ang naramdaman kong kaba nang maibigay yun sa akin ng matanda. Dahil napansin ko na tila ba lumungkot ang mukha nito at tumalikod sa aming dalawa. Ang kaibigan ko namang si Bert ang tumulong sa matanda para maghugas ng pinggan. Ako naman ay ibinalik ang punyal sa pagkakabalot nito sa tela. Nang matapos ang mga ito, ay kinausap ako ng matanda. Teka, Agno. Ano nga palang dahilan at nagpunta kayo rito? Kukuha po sana kami ulit ng paminta. Aba, hindi ba't marami ang dinala nyo kanina? May nangyari po kasi kanina eh. Mukhang alam ko ng tungkol sa bagay na yan. May nanggulo na naman sa inyo, tama ba? Paano niyo po nalaman yun, Lolo Minandro? Sus, Bert. Kabisado ko na itong kaibigan mo. Hindi na naman siguro nagtimpi ng galit at pinatulan
ang batang umaway sa kanya. Pero, Lolo Minandro, hindi na po batang nakalaban niya, kundi matanda na po. Aba, bakit naman? Ikinuwento ni Bert ang totoong nangyari sa amin. Ako naman ay nanatili lang na nakikinig sa kanila. Natuwa naman ang matanda dahil tama lang daw ang ginawa ko. Siya nga pala, bukas na kayo maglako ng paminta. Kailangan ko pang mag-ani ng mga paminta eh. Ang mabuti pa, dito na kayo magpalipas ng gabi. Sige po, Lolo Minandro. Saan po yung magiging silid namin? Bigla po kasi akong inantok eh. Yan. Ang dami kasi ng kinain mo kanina eh. Hayaan mo na siya, Agno. Total, malapit na rin naman sumapit ang hapon. Magpahinga na muna kayo. Tara na nga. Doon tayo sa kwartong yun, malapit sa kusina. Sabay turo ko sa kanya sa pintong gawa sa sawaling kawayan. Nauna akong pumasok sa loob at tumambad sa aming paningid ang malapad na katre. 2 bintana ang naroon at tanaw ko ang malawak na taniman ng paminta sa labas. Ipinatong ko muna ang punyal sa ibabaw ng lamesa. Saka ko ginarap si Bert. Hindi naman agad ito nahiga dahil sinisisi niya ako kung bakit ko raw tinanggap ang alok ng matanda. Ano na? Talaga bang seryoso ka na dyan, ha, Tol? Ano bang problema mo? Narito na sa akin ng punyal eh. Wala nang dahilan para ibalik to. Bakit nga? Bakit mo tinanggap? Matagal na tong inaalok sa akin ng matanda. Isa pa, matagal ko na rin gustong magkaroon ng kapangyarihan. Hindi laro ang pagtanggap mo sa responsibilidad na yan, Tol. Buhay mong nakataya yan. Hoy mo rin, ang malalagay sa panganib, tama ba? Nag-aalala ka para sa sarili mo. Oo naman. Dahil ang gusto ko tahimik na buhay. Malayo sa mga aswang na sinasabi ni Lolo Minandro. Hindi kita pinipilit na sumama sa akin. Malaya kang magdesisyon kung gusto mo. Kung may mapupuntahan lang ako, kanina pa akong umalis eh. Ramdam ko ang sama ng loob ng kaibigan ko. Kaya lumabas ito ng silid namin. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin bumabalik si Bert sa kwarto namin. Kaya naman, lumabas na rin ako at nadatnan ko siyang kausap si Lolo Minandro. Kaharap niya ito sa lamesa. Basta, yung mga ibiniling ko sa'yo, ha, Bert? Ano pang pinag-uusapan niyo, Lolo Minandro? Napalingon silang dalawa sa gawi ko at naupo naman ako sa tabi ni Bert. Pinagsabihan ko lang ito kaibigan mo. Nagtalo raw kayo kanina. Pasensya na po kayo, Lolo. Pati na sa'yo, Agno. Wala yun, ano ka ba? Magkaibigan tayong dalawa eh. Ay, siya nga po pala, Lolo Minandro. 8:00 na po ng gabi. Hindi pa ba kayo matutulog? Hindi pa ako inaantok. Natigilan si Lolo Minandro nang makarinig kami ng kaluskos mula sa labas ng bahay nito. Dali-daling tumayo ang matanda at sumilip ito sa bintana. Napatayo rin si Bert dahil nag-aalala ito sa kilos ng matanda. Sandali. Agno, kunin mo ang punyal mo. Wag na wag mong ihiwala yon sa katawan mo. Lo, bakit po? Basta kunin mo na. Ikaw naman, Bert. Dito ka lang. Huwag kang hihiwalay kay Agno kahit na anong mangyari. Mabilis kong kinuha ang punyal at itinali ko sa bewang ko ang kaluban nito. Pero ang sandata, hawak ko yun ng maigpit. Nadatnan kong nakasilip pa rin ang matanda sa bintana habang sinusuri nito ang nangyayari sa labas. Maging alisto kayo sa paligid. Nariyan lang sila sa labas. Hindi dapat kayo nandito. Dapat pala, pinaalis ko na kayo. Sino po ba sila, Lolo? Sino pong tinutukoy nyo? Lolo Minandro, ano po ba nangyayari? Nasa labas sa mga aswang na agapas. Nararamdaman ko ang presensya nila. Tol, natatakot ako.
May aswang daw sa labas. Huwag ka matakot, Tol. Nandito lang kami ni Lolo. Huwag kayong maingay. Hayaan nyo lang akong harapin ang mga aswang na agapas. Huwag na huwag kayong lalabas dito sa bahay hanggat wala akong sinasabi. Naiintindihan nyo ba? Opo, Lolo. Gawin nyo ang lahat para makapagtago kayo. Naramdaman nila na may bago nang nagmamayari sa punyal. Kaya narito sila. Diyos ko po, Agno. Natatakot ako. Baka saktan nila tayo. Kaya nga huwag kayong maingay. Agno, bantayan mong mabuti si Bert. Mag-iingat kayo rito. Opo, Lolo. Mag-iingat din po kayo. Lalabas na ako. Basta, dito lang kayong dalawa. Hinayaan naming lumabas ng bahay si Lolo Minandro. Wala siyang ibang dala, kundi ang itak na ginagamit niyang pandukal sa lupa. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko, hindi na ako humihinga. Lalo na at naririnig ko ang pag-angil ng mga aswang na agapas sa labas ng kubo ng matanda. Nagkubli kami sa dingding, ngunit nakasilip kami sa bintana. Kaya kitang-kita namin ang nangyayari sa labas. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi naming tanglaw sa loob ng bakuran. Lumakas ang naririnig naming mga angil at mula sa madilim na bahagi ng kakawyan, nakita namin ang mga nakahalay na nilalang. Nakangisi ang mga itong nakatayo sa labas ng bakuran. Agno, ganyan pala ang itsura ng mga aswang na agapas. Malalaking nilalang na para bang mga aso na umaangin lang malakas. Huwag kang maingay, Bert. Pakinggan natin ang sinasabi ni Lolo Minandro. Anong kailangan nyo sa akin? At naparito kayong lahat. Imbis na sagutin ang tanong ni Lolo Minandro, mas lalo pang naging agresibo ang mga agapas. Sa paglapit sa bakuran, saglit silang huminto at may isang nilalang ang naglakad papunta sa unahan. Ipo, lumapit na ang pinuno nila, Agno. Bigla akong kinilabutan sa itsura ng pinuno nila. Nakakatakot ang pinuno ng mga agapas, Bert. Oo nga. Ngayon din ako nakakita ng ganyang klase ng mga nilalang. Teka, sigurado ka bang yan ang pinuno nila? Oo, dahil siyang nasa gitna eh. Talaga bang sila ang mga aswang na agapas? Oo, Bert. Mukha silang mapanganib. Hindi sila dapat hinarap ni Lolo Minandro. Mapapahamak siya. Kailangan niya tumakas dito. Tsak napapatayin siya ng mga yan. Bakit naman siya papatayin, Agno? Dahil sa mutya ng paminta na nasa kamay ko. Balak nilang kunin to. Naku, lagot na. Paano yan? Nasa iyong sandatang yan eh. Kaya nga gagawin ko ang lahat para hindi nila ito makuha. Hindi haharapin ni Lolo Minandro ang mga agapas kung hindi ito mahalaga sa kanya. Huwag nating hayaang mapahamak si Lolo Minandro, Tol. Oo, Bert. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Pero sa ngayon, hayaan lang muna natin siya sa kung ano ang pinaplano niya. Tuluyan na ngang pumasok ang pinuno ng mga agapas sa loob ng bakuran ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko dahil kitang-kita ko ang mga nakabukol na buto sa balat niya. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang garalgal nitong boses. Hindi ba ako imbitado sa pag-uusap nyo ng mga mag-aaral mo? Tatang Minandro, kung ano man ang pakay mo sa akin, hindi kita kailangan dito. Makakalis ka na. Isama mo ang mga alagad mo at bumalik ka sa poder ng tatay mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, tanda. Magaling ka pa rin mantaboy. Hindi na sana ako pumunta rito. Kaya lang, ayaw mo kong tigilan. Talagang hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang mga lahi ninyo. Kaya nga, ako na ang nagpunta rito para hindi ka na mahirapan. Ikaw ang nagsimula nito.
Dahil hindi ka pa rin tumitigil sa pagpapadala ng mga taong naglalako ng paminta sa lugar namin. Kaya ikaw naman ang bibisitahin ko. Tumigil ka! Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Agapas ka! Pwede namang pag-usapan ito. Wala naman akong ibang hangad, kundi ang mutya ng paminta. Nasaan na ba yun? Kailangan ko na yun. Hindi mo makukuha ang mutya ng paminta. At kahit kailan, hindi mo rin yun mahahawakan. Mukhang may ipinagmamalaki ka na. Hindi mo ba alam na ito na ang magiging katapusan mo? Nauubos na ang palugit na araw na ibinigay ko sa'yo. Kaya wala kang magagawa, kundi ang isuko sa akin ang punyal na yon. Kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaang makuha mo ang punyal. Magkakamatayan muna tayo! Teka, sandali lang. Parang may naaamoy akong mabangong panauhin mo, tanda. Napakasarap ng sigaw ng katawan niya. Murang-mura ang laman, sariwa, at napakasarap papakin. Huwag mo siyang pakikialaman. Tayong dalawa lang ang magtutos. Dahil wala silang alam rito. Wala nga ba talagang alam? O may alam talaga sila na pilit mong tinatago sa loob ng kubo mo? Hindi mo ba alam kung kaano kadali para sa akin ang sirain ng bahay mo? Alam ko yun, pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Ang mabuti pa, sumuko ka na sa paghahangad mo sa punyal at umalis ka na rito. Talagang hindi mo naiintindihan kung ano ang pakay ko sa'yo, tanda. Matagal ko nang kinukuha ang mutya ng paminta. Hindi mo maaaring gamitin yon laban sa akin. Nagsisinungaling ka. Hindi ka magpapagod na pumunta rito para bawiin ang punyal kung wala itong halaga sa'yo. Kaya hindi mo ako maluloko, hayop ka. Gusto mo bang idamay ko na rin ang mga panauhin mo sa loob ng kubo mo? Yun ay kung makakalampas kayo ng buhay sa kinatatayuan ko. Ang mabuti pa kaya, ibigay mo sa akin ang mas batang panauhin mo. Sa puntong yun, bigla akong kinabahan. Nanginig sa takot si Bert habang nakatingin siya sa akin. Dahil alam niya na ako ang pinakabata sa aming dalawa. Agno, balak nilang kunin ka. Anong gagawin nila sa'yo, Tol? Hindi ako makapaniwalang malakas pala ang pandinig at pang-amoy ng mga agapas. Nalaman niyang narito tayo sa loob. Kaya nga sabi ko sa'yo mapapahamak talaga tayo rito Paano kung makuha nila ang punyal? Mapapatay na muna nila ako bago nila makuha ang punyal ng mutya ng paminta. Natatakot na ako, Tol. Umalis na tayo rito. Bert, hindi ko iiwan si Lolo Minandro dito. Pero paano naman ako, Tol? Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap. Ganito, magtago ka na lang dyan sa ilalim ng katre at wag na wag kang lalabas kahit anong mangyari. Pero paano, Tol, kapag napahamak ka? Paano na ako? Kaya nga sinasabi ko sa iyo kailangan mong maging matapang, Tol. Huwag kang palaging takot. Kunin mong itak na yon na nakasabit sa dingding para may magamit ka upang ipagtanggol ang sarili mo. Tarantang kinuha ni Bert ang itak sa dingding. Nanginginig ang kanyang kamay nang itinutok niya yon sa bintana na para bang nasa harapan lang nito ang mga kalaban. Pero dahil nagsalita ulit ang pinuno ng mga agapas, nabaling ulit ang atensyon namin sa aswang. Ibigay mo na lang sa akin ang punyal, tanda. Hindi na ako maggugulo rito. Isama mo na rin yung batang lalaki. Yung naamoy kong mabango. Wala kang makukuha sa akin, agapas. Wala ka rin isasamang bata. Kaya makakalis ka na hanggat kaya ko pang magtimpi. Hindi ako natatakot sa'yo, tanda. Wala kang lakas laban sa akin.
mamamatay ka lang sa mga kamay ko. Subukan mo ang lakas ko. Dahil ipakikita ko sa'yo na kaya ko pang makipagsabayan sa iyo. Ang batang nasa loob ng kubo mo ang gusto ko. Wala lang iba. Dahil naaamoy ko rin sa kanya ang punyal. Ang mutya ng paminta na matagal ko nang hinahagad. Dahil sa pamimilit ng pinuno ng mga aswang na agapas at sa takot na rin na baka saktan nila si Lolo Minandro, napilitan akong lumabas at iniwan si Bert sa loob ng bahay. Wala nang nagawa ang kaibigan ko para pigilan ako dahil huli na at nasa tabi na ako ng matanda. Maging si Lolo Minandro ay nagalit rin sa ginawa ko. Bakit ka pa lumabas rito? Ang tigas ng ulo mo. Sinabi kong magtago ka lang. Mukhang naaamoy ko sa kanya ang dugo. Pati na ang punyal ng mutya ng paminta na nasa kamay niya. Kilala ko ang batang yan. Malaki ang atraso niyan sa akin. Kilala mo ko. Eh di dapat natatakot ka na. Mukhang ako yan. Ang hindi mo nakikilala, bata. Sige na, Agno, umalis ka na. Gawin mo ang lahat para hindi niya makuha ang punyal sa'yo. Hindi ko po kayo iiwan, Lolo. Sabay natin lalabanan ang mga agapas. Iingatan ko po ang punyal. Patawarin niyo rin po ako kung hindi po ako makikinig sa inyo. Wala na rin naman akong magagawa. Dahil nandito ka na at nakita ka na nila. Kinala ka na nila. Lolo Minandro, ako po ang haharap sa kanila. Lalabanan ko po silang lahat. Hindi, Agno. Ako ang dapat na umarap sa kanila. Tumabi ka! Wala ka bang tiwala sa mag-aaral mo, hatanda? Ibig sabihin pala, mahina ka na. Bakit hindi mo ako subukan, hayop ka? Hindi. Ako mismo ang lalaban sa'yo. Halimaw ka. Tumigil ka, Agno! Huwag ka nang makialam dito! Huwag na kayong magkalo. Dahil pareho ko naman kayong papaslagin. Ako ang kalabanin mo, Agapas! Nang malaman mo kung sino talagang malakas sa ating dalawa! Lolo, wag. Teka lang. Huwag kang mag-alala, Agno. Ipapanalo ko ang laban na ito. Napaurong na lang ang kamay ko. Nahahawak sana sa braso ni Lolo Minandro. Sa palagay ko kasi, mas malakas ang nilalang na yon kumpara kay Lolo Minandro. Kaya bigla akong nag-alala. Pero pumagitna na si Lolo Minandro at hinarap niya ang mga kalaban, habang ako naman ay umatras. Din ang mga tauhan ng agapas. Nagbigay rin sila ng espasyo sa dalawang nilalang na maglalaban sa gitna ng bakuran. Naghanda sila pareho para lumaban. Unang umatake si Lolo Minandro, pero nasalo ng aswang ang kamao niya. Kahit mabilis ang kilos ng matanda, tila kabisado ng pinuno ng mga agapas ang galaw ni Lolo Minandro. Kaya ilang beses itong masaktan at bumagsak sa lupa. Yan lang ba ang kaya mo, hatanda? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba mananalo ka sa akin kung ganyan ang galawan mo? Naniniwala ka talaga na ganito lang ang galaw ko? Ibig sabihin pala, madali kang malinlang. Hoy, tanda! Ay malinlang, ha? Ramdam kita na mahina ka na. Wala ka ng lakas, gaya ng dati. Muling nagpalitan ng suntok at sipa. Ang dalawa. Talagang iniwasan ni Lolo Minandro ang kalmot ng aswang na agapas. Ilang beses na tinamaan ng matanda ng suntok at nasaktan ito. Tumilapon at napadura ito ng dugo. Pero talagang hindi siya sumuko at tuloy pa ring lumalaban si Lolo Minandro. Ano, tanda?
Kaya mo pa ba? Sumuko ka na! Hindi ako susuko. Masasaktan mo lang ako. Pero hindi ako titigil. Oo, mas malakas ka kaysa sa akin. Pero sige lang. Dahil malapit na kitang maibalik sa pinanggalingan mo. Sa muling pag-atake ni Lolo Minandro, nagulat ang lahat sa mga naging galaw niya. Kahit ako nagulat dahil bigla siyang bumilis at tinamaan niya ng 3 beses na suntok sa muka ang pinuno ng mga aswang na agapas. Walang hiya ka! Kinopya mo ang panlilidlak ko! Malakas ka lang at maabilidad. Pero alam mo ba kung anong kulang sa'yo? Kulang ka pa sa utak. Pinakita mo sa akin ng sagad ang lahat ng abilidad mo. Kaya humanda ka ngayon, halimaw ka. Dahil aalis ka sa lugar na to na wala kang dalang kahit na sino. Pati ang mutya ng paminta, hindi mo rin madadala. Lalong nagsigawan ang mga nanonood dahil ginamit na nga ng matanda ang kakayahan niya. Nabugbog niya ang aswang na agapas na sobra pa sa ginawa nito sa kanya hanggang sa hindi na ito kaya pang lumaban at biglang nag-iba ang itsura ng pinuno ng mga agapas. Nagpalit siya ng isa pang anyo na mas lalo namin ikinagulat. Nagkaroon siya ng sungay na parabang sa kalabaw at medyo lumaki ng konti ang katawang tao niya. Kumulubot ang mukha niya at namula ang kanyang mga mata. Lalo akong naging kabado at nawala talaga sa isip ko na posible palang maging ganun kabagsik ang mga agapas kapag natatalo sila sa laban. Pero nang tignan ko si Lolo Minandro, mas lalo akong nagulat dahil bigla itong nagsahalimaw. Naging agapas din at nakipagpambuno sa kalaban. Palitan sila ng kalmot sa katawan. Hindi kagad ako nakapagsalita dahil hindi ko akalaing aswang din pala si Lolo Minandro. Wala na akong nagawa kundi panoorin na lang ang mga ito sa pagsugod nila sa isa't isa. Mas malala ang bakbakan nun at mas lalo akong nagtaka dahil habang umaatake si Lolo Minandro sa kalaban niya, para bang humahaba palalo ang sungay ng pinuno ng mga agapas. Dahil doon, nadedehado ang matanda at nakakuha pa ito ng pagkakataon para kalmutin sa dibdib si Lolo Minandro. Pero nakabawi naman ang matanda at gumanti ng saksak sa tiyan ng kalaban gamit ang matatalas nitong mga kuko. Sumigaw si Lolo Minandro habang nakatingin siya sa akin. Itarak ko raw ang punyal sa likod ng aswang. Ganun nga ang ginawa ko. Mataas akong tumalon at itinarak ko ang punyal sa likod ng kalaban nito. Nagkikikisay ang halimaw. Pilit itong tumayo para harapin ako. Ngunit panay ang bahing nito na para bang hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili hanggang sa lumabas na ang kulay itim na likido mula sa ilong nito. Ngunit nagawa pa rin itong atakihin ako. Mabuti na lang at hinawakan ito sa paa ni Lolo Minandro. Kaya natumba ito. Sumigaw ulit ang matanda. Sinabi nitong sipain ko sa muka ang kalaban niya. Sumunod ako sa utos nito at tumalsik ang pinuno ng mga agapas. Ilang di pa ang layo niya sa akin. Nagulat ako sa taglay kong lakas. Bakit ang lakas mo, bata? Anong meron sa'yo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang batang yan? Siya ang tagapagmana ko. Ang pagod sibol na uubos sa lahi ninyo. Hindi. Hindi maaari. Pilit na tumayo ang aswang na agapas para atakihin ako. Ngunit kusang gumalaw ang katawan ko para labanan ang halimaw. Dalawang magkakasunod na saksak sa tagiliran ang ginawa ko. Saka ko siya ginilitan sa leeg. Dahil doon, umatake na sa amin ang kanyang mga alagad.
Kahit mahina ang katawan ni Lolo Minandro, pinilit niyang harangan ako at hinarap niya ang mga halimaw na agapas. Habang ang pinuno naman nila ay tuluyan ng binawian ng buhay. Si Bert naman ay lumabas na rin sa kubong yun at sanib puwersa kaming humarap sa mga kalabang aswang. Dahil sa mga sugat na tinamo ng matanda, bumalik na siya sa pagiging tao. Ako ang harapin niyo, mga agapas kayo! Agno, Bert! Sikapin niyo na hindi kayo tatamaan ng kalbot sa katawan. Ngunit kung hindi may iwasan, pamintang dinurog lang ang gamot dyan. Habang nagsasalita si Lolo Minandro, pakiramdam ko naman nagpapaalam na rin ito. Kaya naman, kailangan ko siyang protektahan. Gagawin ko ang lahat para magamot ang mga sugat niya. Kaya ako ang unang sumugod sa mga aswang. Marami sa kanila ang umiwas sa akin. Paano ba kasi nakikita nila ang liwanag na nanggagaling sa talim ng punyal ko? Bawat tamaan ng punyal ko ay hindi nila nakokontrol ang kanilang sarili na hindi mabahing. Sa pagkakataong yon, nagagawa ko ng walang kahirap-hirap ang paglaslas sa kanilang leeg. Dahil abala sila sa pagbahing, hindi sila nakakalaban sa akin hanggang sa lumabas ang dugo nila sa ilong at bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan na bumubula ang bibig. Sa isang iglap, agad silang binabawian ng buhay. Lumayo kayo! Mga halimaw kayo! Di ko kayo aatrasan! Kahit natatakot ako sa pagbumuka nyo, mga aswang kayo! Bert! Sa likod mo! Kulang na lang ay humiwalay ang puso ko sa dibdib ko nang makita kong tatamaan sana ng kuko ng aswang ang kaibigan kong si Bert. Mabuti na lang at naihagis ko na kagad ang punyal sa gawi ng agapas at bumaon ang talim sa noo nito. Nang bumagsak ang aswang sa lupa, nilapitan ko ito at binunot ko ang talim sa noo niya. Si Lolo Minandro naman, bagamat nanghihina na, ay hindi pa rin tumitigil sa pakikipaglaban sa mga agapas. Sa huling agapas na natitira, umatake ito sa akin pero humarang si Lolo Minandro, kaya siya ang tinamaan ng kalmot sa dibdib. Bumagsak sa lupa si Lolo Minandro, kaya naman gumanti ako ng saksak na tumama sa likod ng aswang. Pilit niyang inaabot ng kamay ang nakabaong punyal sa likod nito para sana bunutin, ngunit bigo ito. Ha? Ano? Hindi mo ba mabunot? Pwes, ako na lang ang bubunot ng talim para sa'yo! Mabilis akong umakyat sa katawan niya. Nahawakan ko ang madulas niyang katawan at binunot ko ang punyal sa likod niya. Sakto yon na tumayo si Lolo Minandro at sinuntok nito ang muka ng agapas. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Napahiga naman si Lolo Minandro sa lupa at habol ang hiningang tinawag ako. Agno, halika rito! Lolo Minandro, ayos lang po ba kayo, Lo? Lumapit na rin sa amin si Bert at umiiyak ito habang nakatingin sa muka ni Lolo Minandro. Napakarami yung kalmot sa katawan, Lolo Minandro. Delikado ang sitwasyon nyo, Lo. Tahan na! Huwag na kayong umiyak. Alam kong hanggang dito na lang ako. At mangyayari talaga ito sa akin. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lolo Minandro. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Hindi na kailangan, Agno. Pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Kontra sa agapas ang dinikdik na paminta.
gawin nyo para ligtas kayo. Opo, Lo. Gagawin po namin. Ituloy mo lang ang paglalako ng paminta iyo. Tapusin mo na ang lahi nila. Lolo Minandro, huwag po kayong bibitaw. Huwag po kayong mamamatay. Lumaban po kayo, Lo. Lolo Minandro, huwag niyo po kaming iiwan. Di ba po, ipagluluto niyo pa po kami ng tinigang na bulaklak ng kalabasa? Lumaban po kayo, Lo. Lumaban po kayo. Hindi ko na magagawa yon, mga iyo. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita, mag-iingat kayo. Tuluyang bumagsak ang kamay ng matanda sa hita ko. Tumagas ang dugo mula sa mga kalmot niya sa katawan. Napahagulgul kami ng iyak ni Bert habang yakap namin ang katawan ng matanda. Masakit at parang binibiyak ang dibdib ko sa labis na kirot sa pagkawala ng taong itinuring kong pamilya. Nawalan ako ng lakas na lumaban sa mga agapas dahil sa pamamaalam na yon ni Lolo Minandro. Kahit nalaman naming aswang na agapas ang matanda, naging mabuti siya sa amin. Tumayo kami ni Bert at nagulat kami nang mapako ang atensyon namin sa lalaking nakahandusay sa lupa. Ang pinuno ng mga agapas na bumalik sa dati nitong anyo bilang isang tao. Agno! Agno, tignan mo. Hindi ba't siya inanggol sa atin? Hindi ba't siya si Ipe? Yung lalaking lasing? Aba, oo nga no. Siya nga yan. Paanong... O kung ganon, mga agapas pala ang mga taong nakatira sa baryong yun, tol. Tama ka. At humanda sila. Pagbabayaran nilang ginawa nila kay Lolo Minandro. Sasama na ako sa iyo, tol. Kahit sa maikling panahon na nakilala ko si Lolo Minandro, masakit para sa akin ang pagkamatay niya. Ano kaya ang dahilan? At inilihim niya sa akin ang pagkatao niya. Ayaw niyang magbago ang pagtingin mo sa kanya, tol. Dahil sa mga nangyari, pinatunayan lang niya na hindi lahat ng mga aswang ay masama. Naalala mo ba ang bulaklak ng kalabasa? Sabi niya wag nating husgahan ng panlabas na anyo ng pagkain. Yung pala, patungkol yun sa kanya. Gusto niya na sigurong aminin sa atin na aswang siya. Tama ka, tol. Bigyan na lang natin ng katarungan ang pagkawala niya. Oo, hindi ko sasayangin ang buhay na isinakripisyo ni Lolo Minandro. Nang gabing yun, ay hindi talaga kami makapaniwalang aswang si Ipe. Dahil dun, ay nagkaroon kami ng ideya na maaaring ang lahat ng mga nakatirang tao doon ay mga aswang na agapas. Naisip ko rin ang dahilan kung bakit sa baryong yun gusto ni Lolo na maglako ako ng paminta. Inayos muna namin ang libing ng matanda at sinunog namin ang katawan ng mga aswang na agapas. Pagkalipas ng 1 linggo, sinimulan ulit namin ang pagtitinda ng mga paminta sa liblib na baryo ng San Ildefonso. Tol, bakit kaya kakaiba at tahimik ang paligid? Baka naman, alam na nilang nalagasan sila ng mga kasama. Tol, kinakabahan ako. Natatakot ako, tol. Huwag ka matakot. May dala ka naman dinikdik na paminta at itak, di ba? Isa pa, nasa bewang ko rin ang punyal. Hala, sige na. Sumigaw ka na ulit para tawagin ang atensyon ng mga tao. Sige na nga. Paminta! Paminta kayo dyan! Bili na kayo ng paminta! Malakas ang sigaw ni Bert na umabot sa mga bahay
na naroroon. Ilang sandali pa, nakita naming lumabas ang mga babaeng naging suki namin nung una kaming mapagawi sa lugar na yon. Nakangiti sila nang lumapit kami. Matagal daw nila kaming hinintay at bakit ngayon lang daw ulit kami naglako sa lugar nila. Pasensya na po. Nagkasakit po kasi yung may-ari ng mga pamintang ito eh. Habang nakikipag-usap ako sa mga babae, si Bert naman ay abala sa pagpapakawala ng mga dinurog na paminta sa kinatatayuan ng mga ito. Kung sino ang mababayin, yun ang aswang na agapas. Mabuti na lang at wala sa kanila ang bumayin. Kaya napanatag ang loob namin ni Bert. Maya-maya pa ay muli naming itinulak ang kariton papasok sa mas makipot na daan ng baryong yon, hanggang sa makarating kami sa dulo ng tulay kung saan ay wala ni isang bahay ang nakatayo. Hanggang dito na lang tayo, tol. Wala ng tao sa bahagi nito ng kalsada. Tara na. Akmasa nang itutulak namin ng kariton nang makarinig kami ng mahinang ungol mula sa makapal na halaman. Aray! Tulong! Tulungan niyo ako! Tol, narinig mo ba yon? Oo, parang sa bahagi nyo ng halaman. Halika, lapitan natin. Teka, sandali lang, tol. Para makasigurado tayo. Muna ang kamay ko na mayroong pulbos ng paminta. Sige, gawin mo na. Ikaw nang bahala. Itinaas ni Bert ang kamay niyang may pulbos ng paminta. Inihipan niya yon papunta sa kinaroroonan ng lalaking humihingi sa amin ng tulong. Ngunit wala kaming narinig na pagbahing. Kaya agad namin itong nilapitan at tinignan. Tumambad sa paningin namin ang dugoang katawan ng isang lalaki. Wala siyang suot na pang-itaas na damit, kaya kita ko ang malalim niyang sugat sa katawan. Nagsalita ito, ngunit mahina. Tulong! Tulungan niyo ako, nakikiusap ako! Hindi ko na kaya ang sakit! Marami ng dugo na wala sa katawan ko! Walang gustong tumulong sa akin! Kayo na lang ang pag-asa ko! Gusto ko pang mabuhay! Teka, ano po ba nangyari sa inyo? Inatake ako ng mga aswang na agapas. Muntik na nila akong patayin. Mabuti na lang at dumating kayo. At kumaripas sila ng takbo. Kahit dilikang araw, may mga agapas pa rin. Malakas sila kahit may presensya ng araw. Kaya sige na, tulungan niyo na ako. Gusto ko pa mabuhay para sa pamilya ko. Agno, tulungan na natin siya. Sa dami ng tinamo niyang sugat sa katawan, tiyak na mamamatay siya. Sige Bert, alalayan natin siyang sumampas sa kariton at itutulak natin palabas ng baryo. Huwag! Huwag! Dalhin niyo na lang ako sa bahay ng mga kapatid ko. Sige na. Nakikiusap ako. Sige po. Kaya niyo po bang sumampas sa kariton namin? Oo, pipilitin ko. Inalalayan naming tumayo ang lalaking sugatan. Sumampa siya sa kariton namin at kita ko talaga na tumutulo ang malapot niyang dugo mula sa kanyang sugat. May lason pa naman ang kalmot ng mga agapas. Kaya bigla kong kinabahan na baka hindi na rin siya makaligtas sa lason. Hindi ko na talaga kaya. Inaantok na ako. Huwag po kayo matutulog. Tiisin niyo lang po ang sakit. Bert, bilisan mo. Itulak natin ng malakas ang kariton. Manong, ituro niyo po sa amin kung saan namin kayo dadalhin. Sa tulong ng daliri ng lalaki, sinundan namin yun para makarating kami sa bahay ng mga kapatid niya. Pagdating namin doon, nagulat ang mga taong naroroon. Ngunit nagmadali sila sa paglapit nang makita ang lalaki. Sa pagkakataong yon, tuluyan nang nawalan ng malay ang lalaki na nakilala namin
sa pangalan na Mang Dagul. Inihiga siya ng mga tao sa katre. Ngunit umalis din ang mga kapatid nito at naiwan kami dahil kukuha raw sila ng gamot para dito. Para saan kaya suot yung kwintas? Tanggalin kaya natin. Wag, tol. Baka mahalaga yan sa kanya eh. Pero hindi natin magagamot ang kalmot niya sa liig dahil sa kwintas niya. Gumawa ka na lang ng paraan para magamot ang sugat niya sa liig. Baka kasi mahalaga yan sa kanya. Huwag mo nang pakialaman. Wala na akong nagawa nang ituloy na ni Bert ang paglilinis sa katawan ni Mang Dagul. Hindi ko alam kung bakit iba ang nararamdaman ko sa suot na kwintas ng lalaking tinulungan namin. Ngunit pinagtuunan ko na lang ng pansin ang mga sugat ito. Mabilis kaming nagdikdik ng paminta at inilagay ang mga yon sa sugat ni Mang Dagul. Alala naman akong napatingin sa gawin ni Bert. Pambihira naman ng mga kapatid niya, tulo. Hinatid lang dito si Mang Dagul. Tapos nagsipaglayasan na. Hindi ba sila nag-aalala sa kalagayan ng kapatid nila? Hindi ba't kukuha daw sila ng mga gamot? Ewan ko. Iba ang kutob ko rito. Naaalala mo ba ang sinabi ni Lolo Minandro? Oo, pero hindi rin naman masama kung tutulong tayo sa lalaki ito. Isa pa, hindi naman siya tinablan ng paminta kanina, di ba? Hindi ko naman pinaghihinalaan si Mang Dagul, tol. Ang inaalala ko, paano kung ginamit siyang pain ng mga aswang para mahuli tayo? Hindi nakapagsalita si Bert at napatingin ito sa muka ng lalaki. Oo nga no, may punto ka. Maging alisto na lamang tayo. Kailangan ko palang itago ang punyal na to sa ilalim ng damit ko para makasiguro tayo. Ako naman, magdidikdik ako ng mga paminta at ilalagay ko sa bulsa para maging handa tayo sa anumang mangyayari. Mabilis kaming nagdikdik ng paminta habang hindi pa bumabalik ang mga kapatid ni Mang Dagul. Pero nauhaw kami dahil sa pagod. Kaya naman, uminom kami ng tubig sa palayok na nasa tabi ng katring kinahihigaan ni Mang Dagul. Ayos ah, ang sarap ng tubig na to ah, saka malamig. Oo nga. Siguro galing to sa bukal. Teka. Parang nahihilo ko. Ako rin, parang... Nanlamig ang buong katawan ko nang mapagtanto kong may kakaiba sa tubig na ininom namin. Huling nakita ko ang pagbagsak ni Bert. Kasunod naman ng pagbangon ni Mang Dagul sa higaan habang nakangising nakatingin sa akin. Kitang-kita ko na hinalikan niya ang kwintas niya kasabay ng paghilom ng mga sugat nito. Ang kwintas ang dahilan kung bakit walang epekto sa kanya ang paminta. Sa wakas, nahulog din kayo sa bitag ko. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa anak ko si Ipe. Yun ang huling salitang narinig ko mula kay Mang Dagul. Hanggang sa tuluyang nandilim ang paningin ko. Nagising ang natutulog kong diwa dahil sa matigas na bagay sa likod ko. Napabalikwas ako ng bangon at huli ko nang napagtanto na nasa loob kami ng kulungang gawa sa bilog na kahoy. Inilinga kong paningin sa paligid. Nalaman ko na nasa loob kami ng kuweba. Si Bert naman, nasa paanan ko at wala pa ring malay. Kaya't ginising ko siya. Bert, gumising ka! Bert, gising! Dahan-dahang gumalaw ang kaibigan ko at sa pagmulat nito ng mga mata ay napabalikwas rin ito ng bangon. Bumakas ang pagtataka sa mukha niya. Tol, ano nangyari? Nasaan tayo? May pampatulog ang tubig na ininom natin. Nahulog tayo sa patibong ni Mang Dagul. Ano? Ibig sabihin, aswang ang tinulungan natin. Oo, kaya ihanda mo ang sarili mo. Ang punyal, nakuha ba niya? Sa palagi ko hindi. Mabuti na lang talaga at naitago ko yun bago pa tayo mawala ng malay.
Paano kaya nangyari yun, Tol? Hindi ba't sinubukan natin ang lahat sa kanya? Nalalabanan niya ang epekto ng paminta dahil sa suot niyang kwintas. Kung nakinig ka sa akin, hindi na tayo abot dito. Dapat hinayaan mo akong tanggalin yun. Pasensya ka na, Tol. Hindi ko naman nakalain na aabot tayo sa ganito eh. Yung pagmamalasakit natin sa taong yun. Kapahamakan pala ang dala sa atin. Huli na para magsisiyang pa tayong dalawa. Nandito na tayo eh. Tol, gumawa tayo ng paraan kung paano tayo makakatakas. Sinubukan naming sirain ang mga nakaharang sa aming kulungan. Ngunit nabigo kaming dalawa. Maya-maya pa ay pumasok sa loob ng kuweba ang mga tao sa pangunguna ni Mang Dagul at nakangisi itong lumapit sa amin. Mabuti naman at gising na kayo. Masasaksihan nyo na kung paano kayo mamamatay sa mga kamay ko. Pakawalan mo kami rito. Hayop ka! Hindi ako makakapayag na hindi mabibigyan ng katarungan ang ginawa ninyo sa anak kong si Ipe. Anak mo pala si Ipe? Oo, na pinatay ninyo. Hindi na siya nakabalik nang puntahan niya ang hayop na matandang aswang ngayon. O na lang sa mga ipinadala kong aswang na kayo ang pumatay sa kanya. Nararapat lang yun sa anak mo. Pinatay niya rin si Lolo Minandro. Dahil doon nararapat lang din na mamatay kayong dalawa. Pero bago yun, nasaan ang mutya ng paminta? Nasaan ang punyal? Wala na. Kasamang inilibing sa hukay ni Lolo Minandro ang punyal. Kaya huwag ka nang umasa sa sandatang yun. At walang patutunguhan ang paghuli mo sa amin. Papatayin talaga kita! Mapatay mo man ako. Hindi mo na may babalik ang buhay ng anak mo. Isa pa, pinatay niya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya pinatay ko rin siya. May mas hahalaga pa ba sa buhay ng anak ko? Tatagtarin kita ng pinong-pino. Saka lang ako mapapanatag. Agad ko, ilabas niyo sila sa kulungan at idali sa altar ko. Iharap niyo sila sa mga kasama natin. Pas kami ng kulungan ni Bert. Nagpumiglas kami at pinaghiwalay kami ng pwesto. Agno! Tulungan mo ako, Tol! Huwag ka matakot. Makakaligtas tayo rito, Tol. Hindi na kayo makakaligtas. Dito na kayo mamamatay. Tumingin ako kay Bert at nag-usap kami sa pamamagitan ng mga mata. Isang titig na nagsasabing dukutin niya ang mga paminta sa bulsa niya at isaboy sa mga kalaban. Ang hari lang nila ang hindi maaapektuhan ng paminta dahil sa kwintas nito. Ngunit ang mga alagad nito, tiyak na maghihina sila dahil sa epekto ng paminta. Bert! Ngayon na! Mabilis na kumilos ang kaibigan ko at umalingaw-ngaw ang sigaw ko. Sinaboy nito ang paminta sa ere. Nagsipag-angilan naman ang mga tauhan ni Mang Dagul hanggang sa naging agapas ang mga ito. Wala silang tigil sa pagbayin na sinamantala ko naman. Hinugot ko ang punyal at inatake ko silang lahat. Mabilis akong lumapit kay Bert at pinagsasasaksak ko ang leeg ng mga nilalang na nakahawak sa braso nito. Mga hayop kayo! Saluhin nyo ngayon ang pulbos ng paminta! Malakas na inihipan ni Bert ang kamay niyang may pulbos ng paminta. Kanya-kanya silang baying na hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Kaya naman, nagwala sa galit ang hari ng mga agapas na si Mang Dagul. Kumilos kayo! Patayin niyo sila! Nagpalit ng anyo si Mang Dagul. Tuluyan na siyang naging aswang na agapas. Sa masikip na bahagi ng kuwebang yon, nagkagulo kaming lahat. Si Bert na takot sa mga aswang ay natutong lumaban at nakipag-agawan na rin ng sandata sa mga aswang. Bert! Sikapit mo huwag kang tamaan ng kalbot nila! Oo, Tol! Mag-iingat ka! Masyado silang malakas at marami rin sila!
Ubra sa lakas ko, tol. Gamit ang punyal na may mutya ng paminta. Uubusin ko ang lahi nila! Bawat tamaan ng punyal ko ay nagpikikisay ang katawan at bumabagsak sa mabatong sahig ng kuweba. Si Mang Dagul naman, inatake niya ako ng kalmot na agad ko namang naiwasan. Gumanti ako sa kanya ng sipa na tumama sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa sahig, ngunit agad ding nakabangon. Ano? Yan lang bang kaya mong gawin? Huwag kang masyadong magmagaling. Hindi pa tapos ang laban. Pero tatapusin ko na! Hayop ka! Inuto ko ang aswang. Akala niya susuntukin ko siya sa muka. Ang hindi niya alam, kasunod noon ang punyal na agad kong naisaksak sa kanyang tiyan. Napasigaw siya ng malakas. Hinawakan nito ang hawakan ng punyal, ngunit hindi niya yon mabunot. Hindi mapipigilan ang walang tigil mong pagbaing hanggang sa lumabas na ang ilong mo sa dugo. Kapag nangyari yon, unti-unting lulusawin ng mutya ng paminta ang laman mo. Ano to? Ang sakit! Alisin mo to! Alisin mo to! Bakit hindi ko nakukontra? Bakit hindi ko to nakukontra? Ibahin mo kasi ang punyal. Yan talagang sandatang papatay sa'yo, demonyo ka! Tol, may ibinilit sa akin si Don Minandro bago siya namatay. Bunutin mo ang punyal sa tiyan niya at puntiryahin mo ang leg niya. Ako naman ang magsasaboy sa kanya ng mga paminta. Tatadla na siya dahil nasugatan mo siya ng punyal. Mabilis kong nilapitan ng aswang at binunot ko ang punyal sa tiyan nito. Tumalsik ang dugo mula sa sugat niya at itinarak ko ang talim sa leeg nito. Kasunod ng paglapit ni Bert at sinabuyan niya ng paminta ang hari ng mga agapas. Nang bumagsak ito sa sahig ng kuweba, nahiga rin ang mga alagad nito na walang tigil sa pagbahing. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Anong ginawa niyo sa akin? Hindi ko mapigilan ang pagbahing ko! Hindi pa rin siya namamatay, Agno. Sa palagay ko, dahil yun sa kwintas niya. Huwag! Anong gagawin mo sa kwintas ko? Huwag! Tutulungan na kitang mamatay. Hayop ka! Isang malakas na paghila ang ginawa ko sa kwintas ng aswang. Sabay saksak ko ng talim sa kanyang dibdib. Tuluyan na siyang sumuka ng dugo hanggang sa iniluwan na rin niya ang kanyang lamang loob. Gulat na gulat kaming dalawa ni Bert sa nangyaring yun kay Mang Dagul. Ilang sandali pa, nagkandaingay na sa labas ng kuweba. Nakita namin ang mga kababaihang bumili sa amin ng paminta. Tinulungan nila kaming sunugin ang katawan ng mga aswang na agapas. Nalaman nilang ang pamintang ibinibenta namin sa kanila ay may kakayahang magtanggal ng hawa ng aswang. Halos lahat ng mga kababaihang naroon ay nailigtas namin. Tol, anong ibig nila sabihin tungkol sa paminta? Ang pamintang tinitinda natin ay isang malakas na gamot para sa mga taong may hawa ng aswang. Ibig mo sabihin, nakapagligtas tayo ng buhay ng mga tao? Oo, tol. Lahat sila, alam nilang tayo ang nagligtas sa buhay nila. Muntik na rin sana tayong mamatay dahil may laso ng tubig. Hindi totoong pampatulog yun. Sinabi ko lang yun para hindi ka matakot. Pero paano tayo nakaligtas? Dahil sa sinigang ni Lolo Minandro na may sikretong sangkap. Pero matagal na nating nakain yun ah. Pagmatagalan ng epekto nun. Yun ang sinabi niya sa atin, di ba? Magkakaroon tayo ng proteksyon laban sa lason. Grabe, parang bakuna lang ah. May bisa kahit ilang taon pa lumipas. Tama ka. Nang matapos ang kaguluhan, lumabas kami ng kuweba. Nagpasalamat ang mga tao sa ginawa namin. Nakalaya na raw sila sa hawa ng mga aswang na agapas. Napatunayan naming ginagawang palahian ang mga kababaihan ng mga aswang, kaya sila hinawaan ng mga ito. Umalis kami sa lugar na yon. Tulak ang walang laman na kariton
dahil pinakyaw nila ang tinda naming paminta. Pagkalipas ng ilang taon, ay palagi naming binibisita ang puntod ni Lolo Minandro at hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang punyal ng mutya ng paminta na ngayon ang nagbabantay sa lumalagong taniman ng matanda. Natutunan ko rin na ang pagtulong sa kapwa ay hindi masama. Ngunit kailangan pa rin nating piliin ang taong tutulungan natin dahil kung minsan may masama na palang binabalak sa atin kahit ginawan pa natin sila ng kabutihan. Palagi lamang tayong mananalig sa Diyos dahil kahit paligiran pa tayo ng kampo ng kadiliman, hindi nila tayo masasaktan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Agno. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.